Sa mga kapatid, welcome sa ating Morning Revival Preview. At ang schedule natin ngayon ay Week 6, Day 4. Sa mga kapatid, magbabasa na ako ng mga Bible verses natin. Matthew 8:9. For I also am a man under authority, having soldiers under me. And I say to this one, go, and he goes. And to another, come, and he comes. And to my slave, do this, and he does it. Amen. So itong verse na ito, kung matatandaan ninyo, ito ay tumutukoy doon sa centurion. Ito ay pagsasalita ng centurion na dahil siya ay isang opisyal sa militar, naiintindihan niya kung ano ang authority. Alam niyo, yung mga military, yung mga militar, magaling yan. Naiintindihan nila kung ano yung militar. At yung iba sa militar naman, may posisyon, may ranggo, at alam nila na lahat ng mga nasa ilalim nila ay pwede nilang utusan at susunod yan. At sila naman ay obligadong sumunod sa mga opisyal na nasa itaas nila. Kaya sa militar, pag nag-training ka, unang ituturo sa'yo yung salitang, yes, sir. So, hindi ka na mag-iisip. At wala. Pag ano sinabi, yes, sir. Ganun lang. Nasanay sila sa ganyan. Kaya napaka-obedient nila sa mga otoridad. Noon, may mga kadete na nandun pa ako sa Baguio, na kapatid. Pag kinausap ko, yes, brother. Yes, brother. Kumakain kami nun sa harapan, sabi ko sa kanila, finish all those food. Yes, brother. Inubos talaga nila. walang kemi-kemi. Kaya itong centurion, sinasabi niya, kung ano ang sinasabi niya, gagawin nila. At kung ano ang inuutos niya, sabi niya, pumunta ka rito, pupunta siya. Humayo ka, kakayo yan. Hindi lang yung mga sa militar. Binanggit niya lalo yung kanyang alipin. Gawin mo ito, gagawin niya. Kaya, napakahawig siya ng God's authority. Kaya nga lang, tayo ay hindi militar, kundi nasa ilalim tayo ng kapamahalaan ng Diyos. Pero may puntos din yan, matuto rin tayo. 16:24. Then Jesus said to his disciples, if anyone wants to come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. So mayroong mga importante charges na binanggit ng Panginoon. Yung isa, deny himself. Itakwil mo yung sarili. Huwag ka mabuhay sa natural na buhay. Itakwil mo yan. Pumasok ka sa realm ng espiritu. At sa loob ng espiritu, merong pagrarana sa krus. Ano ba yung krus? Yan ang kamatayan na nagtatakwil sa mga natural na buhay. At lastly, follow me. Sumunod tayo sa Panginoon sapagkat siya ang ating Panginoon. Sa mga kapatid, magbabasa na ako. In order to be God's deputy authority, a person must fulfill 3 fundamental requirements in addition to knowing God's authority and submitting to His authority. So meron na rito meron siya special na topic. Parang kumbaga sa pumihit tayo rito. Bagamat ang topic ay authority pa rin. Kahapon, ang topic natin, binibigyan natin ng pansin yung mga nasa ilalim ng autoridad. Tayo, mga nasa ilalim tayo ng autoridad. Paano ba tayo tutugon? At binigyan natin ng matinding pansin yung pagsunod at pagpapasakop upang tayo hindi maging rebelde. So yan yung paksa nitong mga ilang araw. Pero dito, pumihit siya. Ang binibigyan pansin naman dito, yung mga nasa autoridad. Nakita niyo ba? Yung isang posisyon, nasa ilalim ng autoridad.
sumunod at magpasakop. Dito naman, yung nasa autoridad, ano ang qualification ng mga nasa autoridad? Kung ikaw ay na-appoint bilang isang autoridad o nakasumpong ka ng mga pagkakataon na kailangan kang maging autoridad, nandito ang mga qualification na dapat matutuhan natin. Amen. So ito. So yung una, sinasabi niya, ang una sa lahat. Hindi ito kasama doon sa tatlong qualification. Karagdagan yung tatlo. Ito yung una. Sabi niya, yung una, knowing God's authority and submitting to His authority. May pagkilala ka sa autoridad ng Diyos at nagpapasakop ka sa autoridad ng Diyos. Yan ay kung ikaw ay nasa autoridad. Na ibig sabihin, naiintindihan mo ang autoridad, katulad ng centurion. Sa realm o kinasasaklawan ng autoridad, merong pagsunod, pagpapasakop sa mga autoridad sa itaas mo. So yun. At sinasabi niya, merong pagpapasakop o pag-unawa na ang autoridad ay tinalaga ng Diyos. So yan din. Tapos dinagdag niya yung tatlong bagay. So tingnan natin kung ano yung tatlong bagay. A deputy authority must first, ito yung first, remember that all authority comes from God. If there is any authority in a man at all, that authority comes from God. Kailangan to malinaw na malinaw. Kung ikaw ay nasa autoridad, dapat ituring mo na lahat ng autoridad ay galing sa Diyos. Ang ibig sabihin nito, walang chamber rito. Ang Diyos talaga ang naglagay. Ang Diyos ang nagtalaga, ang Diyos ang pumili. Yan ang ibig sabihin na lahat ng autoridad ay galing sa Diyos. Halimbawa, kung ikaw ay nasa autoridad, ang dapat mong ituring, ang Diyos ang naglagay sa iyo dyan. Ang Diyos ang pumili sa iyo. Siya ang may gusto na ikaw ay nasa autoridad. Hindi ikaw yan. Ang Diyos lang ang may karapatan. Yun naman mga nasa taas mo, kailangan ituring mo na ang Diyos ang naglagay doon. Ang Diyos ang pumili, ang Diyos ang nagtalaga. So yan yung pinaka-importante na unang qualification ng isang nasa autoridad. Dapat malinaw ang kanyang kaisipan, ang kanyang mata, ang kanyang pangunawa tungkol sa mga bagay na ito. Amen. There is no inherent authority in a person, and no one can appoint himself to be an authority. Walang inherent. Ibig sabihin, hindi ito mga bagay ng successor o dynasty. Kasi sa mundo, mayroong mga ganyan. Yung successor to the throne, dynasty. Nang ibig sabihin, itong angkan na ito, royal blood ito, sila lang ang mga magiging hari. Dynasty yan. Mga successor yan. Merong hari ang tatay. So yung anak, magiging hari din yan. Matik na yan. Siya yung pinaka-heir to the throne. Yan ay sa mundo. Ganun ang concept. Pero sa spiritual, walang ganyan. Walang ganyan. Sa spiritual, ang Diyos lang ang humihirang, nagtatalaga, pumipili, at nagdidesisyon tungkol dyan. Walang iba kundi ang Diyos. At walang self-appointment. Hindi mo pwedeng iluklok yung sarili mo sa autoridad. Hindi ka naman Diyos. Ang Diyos lang ang pwedeng gumawa niyan. So, yun yung pinapakita sa atin. Kailangan malinaw tayo dyan. Bagamat pwede mong i-aspire. Alam mo, sabi ni Paul, those who aspire to be an elder, aspire a good thing. Okay naman yan. Gusto mo maging elder? Dahil pure naman yung kalooban mo. Gusto mo mas
makapaglingkod sa aspekto na yan, okay yan. Pero magiging elder ka ba? Magiging RO ka? Wala rin sa kamay mo yan. Ang pwede lang nasa iyo, aspiration. Minsan, sa church, nag-groom din tayo ng mga future elder, future responsible ones. Hindi nila alam, tinitrain natin sila. Okay. Pero magiging responsible ones pa sila? From grooming? Hindi din. Minsan nakakita ako, mga anak ng elders mula YP, ginugroom. Para maging elders. Hindi man sinabi sa akin, halatang halata ko yan. Pero hindi naman naging elder yung mga anak nila. Naging mga pasaway. Ay, okay. Ito pa. Amen. Our personal opinions cannot become others' law, and our own ideas, views, and proposals do not deserve others' esteem. We can only ask the brothers and sisters to submit to the authority in us which comes from God. So hindi binabatay ito sa galing ng iyong opinion, ideas, mga pananaw, paano solve ng problem. Ikaw ay may gift na mag-solve ng mga problem. So hindi yan batay sa mga ganyan. So sinasabi sa atin. Ang pwede mo lang sabihin, pinili ako ng Diyos. Pinili ako ng Diyos. Hindi dahil sa galing ng iyong mga suggestion. Kasi minsan may fellowship eh. Sa fellowship, mayroong mga kailangan ayusin. At binubuksan natin yung fellowship sa mga kapatid na makapagsalita din sila. No, hindi lang mga elders. Pero karamihan dyan, mga elders RO ang malalakas. Pero wag mong isipin no, na ikaw ang pinakamagaling. Ikaw ang pinakamaganda ang mga solusyon. Kaya ka naging elder. Hindi yan batay sa ganyan. Magaling ka man o hindi ka magaling, no, hindi yan ang dahilan, kundi ang pagpili ng Diyos. Amen. Amen. Okay. So sabi niya rito, a deputy authority can only be a deputy authority to God's authority. All deputy authorities must remember that they are merely God's representative authorities. They have no authority in themselves. So ito maganda. Sinasabi niya, ang mga autoridad ng mga deputy authority ay autoridad ng Diyos. Ang Diyos lang ang merong authority. Bagaman sinasabi natin, may mga delegated authority. Okay. Pero ang totoo, ang autoridad ng isang delegated authority ay autoridad ng Diyos na pinagkatiwala sa Kanya. Kung wala ang Diyos, wala siyang autoridad. Kung walang autoridad ng Diyos, wala siyang autoridad. Ano meron siya? Autoridad ng Diyos na pinagkatiwala sa Kanya. Walang iniwan niya sa ganito. Kuminsan yung mga presidente ng mga bansa, hindi nila kayang i-represent yung kanilang authority sa malawakang pagsasagawa. Kailangan kumuha sila ng mga tao na magre-represent sa kanila. At itong mga nagre-represent sa kanila, kailangan well-instructed nitong presidente. Ano ang gagawin mo? Ano ang dapat mong ipakita? Ito ang gusto kong sabihin sa mga tao. At yung mga tao na yan, pag nakinig sila doon sa representative niya, parang yung presidente ang kaharap nila. Pag nagtanong sila, parang ang sumasagot ay yung presidente. Ibig sabihin, lahat ng kanyang sinasabi ay kung ano yung presidente, sapagkat ang kanyang autoridad ay autoridad na pinahiram sa kanya ng presidente. So yun yung ibig sabihin niyan. Kung galit yung autoridad ay yung representative, pwedeng isipin ng mga tao na yung presidente galit.
Pag masaya siya, pwede nilang isipin na ang saya ng presidente. Tingnan mo yung authority niya, tuwang-tuwa. Ganun. So it's a reflection ng autoridad ng Diyos ang ating autoridad. Kaya ganun. Kaya maingat ka. Katulad ni Moses, nung nagalit siya, nirepresent niya yung puot ng Diyos kasi sumamba sa Diyos-Diyosan yung mga Israelites. Binato niya yung lu. Talaga nagwala, galit. Sobrang galit. At naihayag niya yung galit ng Diyos. Kaya ang Diyos satisfied siya kay Moses. Pero sa isang pagkakataon, hindi galit yung Diyos. Siya lang yung galit. Kaya na-misrepresent niya ang Diyos. Nanagot siya sa Diyos. So, ganun lang yun. Ito, sabi niya, a person becomes an authority because of his knowledge of God's will, God's mind, God's thoughts. God's will, God's mind, God's thoughts. Kaya siya, autoridad, kasi, alam niya ang kalooban ng Diyos. Kung autoridad ka ng Diyos, kung ikaw ay nagre-represent ng autoridad ng Diyos, alam mo ang kalooban ng Diyos, hindi ka humihiwalay dyan. Alam mo rin ang isip ng Diyos, ang damdamin niya, alam mo, kilala mo ang Diyos. Kaya mo siyang i-represent. Ang autoridad ng Diyos, pinagkatiwala niya sa iyo. Ganon. Pero kung wala kang alam, wala kang mainam na relasyon sa Diyos, at wala kang alam tungkol sa kanyang kaisipan, damdamin, kalooban, hindi mo alam ang mga bagay ng kanyang kaluguran, paano mo siya i-represent? Hindi ka pwede mag-alatsamba, mapapahama ka dyan. Kaya yun yung una na sinasabi sa atin. Na ang isang nasa autoridad, kailangan alam niya, kilala niya ang Diyos mismo. Amen. A person, okay, so today's reading na ako. The second basic requirements of a deputy authority is to deny himself. Before one is clear about God's will, he should not open his mouth and should not exercise any authority. So, anong sinasabi sa atin? Deny himself. Ibig sabihin, itakwil niya ang kanyang sarili. Huwag siya mabuhay sa kanyang sarili. Kaya, ito mga deputy authority, hindi ito madaldal. Maingat sila. Ang una niyang gagawin ay ang itakwil ang kanyang sarili. Hindi siya nag-i-introduce ng kanyang sarili. Ako po ay si ganito, pinadala po ako ng Diyos dito. Deputy authority po ako ng Diyos. Ang dala ko po ay ang autoridad ng Diyos. Wala siyang ganyan sinasabi. Hindi siya nagpapakilala bilang isang nasa autoridad. Sapagkat tinatuan niya ang kanyang sarili. Sino ba ang gusto magmalaki, magpakilala yung kanyang sarili? Tinatuan niya yun. Kaya yan yung unang attitude niya. Kung dumating man siya sa gitna ng mga tao, wala siyang sinasabi na na siya ay isang deputy authority. Sarado ang kanyang bibig. Amen. 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 Okay, so before one is clear about God's will, he should not open his mouth and should not exercise any authority. God's deputy authority must not only know his authority on the positive side, he must learn to deny himself on the negative side. Please remember that neither God nor the brothers and sisters treasure your opinion. If you think your opinion is the best, that God treasures your opinion and that the brothers and sisters honor your idea, you are living in a dream.
Maganda itong parting ito. Sabi rito, huwag kang mag-isip na ang iyong mga idea, ang iyong mga opinion, ang iyong mga suggestion, ay ang pinakamaganda sa lahat, pinakamataas, excelente, na sa piling mo, maski ang Diyos believe sa iyo. At yung mga brothers and sisters hanga sa iyo. Kung ganyan ang iyong pananaw sa sarili mo, ano ka? Ikaw ay isang mapangarapin, dreamer. Sinasabi mo, sige, mag-share na muna kayo kung anong mabuti, anong gagawin. Pero sa loob-loob mo, mamaya ako na magsasalita. Magugulat kayong lahat. Akala mo lang yun. Akala mo lang nakakagulat ka. pero madalas hindi naman eh. Hindi naman. Kasi tayo minsan, ang unang bumibilib sa atin ay yung sarili natin. Believe tayo sa sarili natin. So, ang isang deputy authority, wala siyang ganyang attitude. Ang alam lang niya, pinili siya ng Diyos, tinalaga siya ng Diyos, at ang Diyos ang merong autoridad. At ang kanyang autoridad ay ang autoridad ng Diyos. Yun lang ang pwede niyang sabihin. Maliban doon, wala na. Amen. Do not be so foolish as to unilaterally impose your opinion upon others. Unilaterally, sa mahirap i-pronounce kasi ito. Ang ibig sabihin nun, yung kanyang gusto ay saliwa. Parang nasa side lang niya. Hindi siya pumapasok sa pangkalahatan. Pero gusto pa rin niyang maging bahagi yan ng implementation. Maski na gano'n. Kasi galing sa kanya, feeling niya siya ay authority. Yung sinabi niya, hindi dapat mabaliwala. Parang gano'n. Walang pagtatakwil ng sarili. Amen. So those who are God's deputy authority should possess a third qualification. They must have a constant and intimate fellowship with the Lord. There must not only be a communion, but a communication. Some are loaded with opinions throughout the day. These ones must learn to give up their opinions. Every time one has an opinion, he has to bring it to the Lord and find out such an opinion, if such an opinion is of the flesh or of God. In this way, God will gradually reveal His heart's desire to him. Hindi naman masama may opinion o may suggestion o may feeling. Hindi naman masama yan. Pero wag mo yang ipilit. At ang isa pa, bago mo siya ilabas, ipag-pray mo muna. Tiyakin mo kung ito ba ay galing lang sa laman o galing sa Diyos. Kaya sinasabi sa atin yung mga God's deputy authority, dapat palagi may fellowship sa Panginoon. Yung iba, maski wala silang fellowship sa Panginoon, ay hindi masyadong seryoso. Hindi naman sila authority. Pero ikaw na nasa autoridad, dapat palagi kang merong fellowship sa Panginoon. Sabi nga niya rito, communion is not enough. Dapat may communication. Anong kaibahan nito? Communion, tinatanggap mo. Nakikipag-isa ka sa mga gusto ng Panginoon. Communication, kinakausap mo ang Panginoon. Nagtatanong ka. At tumatanggap ka ng damdamin direkta mula sa Panginoon. Panginoon, itong bagay na ito, i-confirm mo sa akin. Pahiran mo ko. Padama mo sa akin na ito yung gusto mo. Hindi yung pumapasok ka lang ng pumapasok. Ito yung gusto ng mga kapatid. Sige, go na ako dito. Hindi rin. Dahil ikaw ay nasa autoridad, kailangan malinaw ang communication mo sa Panginoon. Kung hindi ka malinaw, mag-antay ka muna. Baka hindi pa sinasagot ng Panginoon yung mga tanong mo o mga saloobin mo. Kaya ang pakikipag-ugnayan sa Panginoon
ay merong communication. Communication. Nasubukan niyo na ba yan, Panginoon? Hindi ako clear dito. Gawin mo ako malinaw. Wala pa rin, Panginoon. Gawin mo itong malinaw. Hindi ko alam kung kailan mo gagawin to, pero gawin mo muna itong malinaw. Napaka-sensitive ng feeling mo. Wala kang katiyakan sa isang bagay na yan ay sa Panginoon, mag-ingat ka dyan. Mag-ingat ka dyan. Bagaman sinasabi natin, meron discernment ang katawan, pero may ulo pa rin ang katawan. Kailangan malinaw ka sa mga bagay na ito. Kuminsan, malinaw ka na sa ulo, pero sa katawan may problema. Kailangan ayusin mo pa din yan. Ikaw ang nasa autoridad. Kailangan maganda ang relasyon mo sa Panginoon. Kaya yan yung sinasabi sa atin. In order to be a deputy authority, we must fulfill the condition of spirituality as well as the condition of humility. The qualification of an authority is based on one's consciousness of his inability and unsuitability. One thing is sure, none of the persons that God used in the Old and New Testaments were, okay, so ulitin ko to. None of the persons that God used in the Old and New Testaments were proud. Walang isang tao na palalo na ginamit ng Diyos. Ang isang tamang tao, palagi niya nadadama ang kanyang inability na siya ay walang kakayahan. Unsuitability, ibig sabihin, hindi siya tugma sa mga work na yan. Hindi siya matugma. Ibig sabihin, tinatanggap niya na siya ay hindi perfect. Hindi siya perfect. At ito yung mga taong hindi palalo, hindi mayabang. Kasi may mga tao, lahat kaya niya, magaling siya. Pero ang mga tamang deputy authority, palagi niyang nakikita ang kanyang pagiging walang kakayahan. Okay lang yon. Kasi yung mga ganyang bagay, ibababa ka niya at ililigtas ka niya sa pagiging palalo. Amen. I can tell you frankly that as soon as a person becomes proud, God will put him aside. As a worker for over 20 years, I have never seen a proud person who was used by the Lord. Even if a man is just a little proud in private, his words will sooner or later expose him, because a person's words always disclose the hidden state of his heart. Amen. Kapag ang isang tao ay palalo, ang Diyos mismo, itatabi ka. Hindi ko na-explain to. Ano ba yung ibig sabihin na itatabi ka ng Panginoon? Hindi maganda ito. Dahil palalo ka, hindi ka gagamitin ng Panginoon. At maging si Brother Lee, sinasabi niya, sa tagal ng panahon ng kanyang paglilingkod sa Panginoon, wala siyang nakita na ang isang palalong tao ay ginamit ng Diyos. Maaaring sa umpisa nagamit siya, pero katagalan itinabi rin siya. Maaaring sa umpisa hindi siya palalo, pero nung nakapwesto na siya, ginamit na siya, tumaas siya, naging palalo siya. Itinabi na siya ng Panginoon. Halimbawa, kasi nag-a-appoint kami ng mga responsible na kapatid, mga elders, nung naglilingkod pa ako sa isang lugar. Kailangan kasi namin ng mga ganyan. At kapag ang isang kapatid, pwede maging responsableng kapatid, pinapellowship namin sa work, itong kapatid na ito, i-appoint natin. Ang work gagawa ng letter at babasahin yan para malaman ng buong congregation na itong brother na ito ay in-appoint. At bago rin namin gawin yan, yung brother na i-appoint namin, kakausapin din namin siya para hindi siya mabigla. Kailangan maging clear din siya. So, ganun ang ginagawa namin. So, may isang pangyayari, naalala ko, may isang brother na natipuhan kami. Maganda ang kanyang buhay, may asawa, may pinag-aralan naman siya, at palagi naman nasa church life. Kaya sabi namin, i-appoint natin itong isang ito. So, bago namin ginawa yung, kinausap muna namin siya. At nalinawan naman siya. At, ayun,
plano siyang i-appoint. Pero bago nangyari yan, may nangyari. At nabalitaan ko. Hindi ko alam kung biro lang yan o totoo yan. Pero totoo niyan sinabi. Sabi niya sa isang brother, maa-appoint na akong responsableng kapatid. Magsanay ka na, brother. Magsanay ka na magbukas ng gate pag dumadating ako. Ang ibig sabihin niya, bago siya na-appoint, pag dumadating siya, bababa pa siya ng kotse, bubuksan niya yung gate, papasok siya. Ibig sabihin, okay lang sa kanya. Pero pag na-appoint na siya, dapat may taga-bukas na ng gate. Ano yan? Ano yan? Kayo magsabi. Di ba? Hindi lang yun. Meron namang nakita ko na isa na na-appoint na, elder na. Pag hindi mo napagbuksan ng gate, nagagalit. Ano yan? So mga kapatid, ang Diyos, minsan hindi niya pinapalampas yung mga ganyan. Etong brother, hindi na namin in-appoint. Madinig ko yan. Hindi pwede ito. Palalo ito. Amen. Lumabas sa bibig niya kung ano laman ng puso niya. Amen. Amen. Even a humble person will be greatly surprised at the judgment seat. The surprise that awaits the proud, however, will surely be many times more than that of the humble. We must be conscious of our unprofitableness all the time, because God can only use the unprofitable slaves. We are not saying this to be polite. We honestly should feel that we are unprofitable slaves. Unprofitable. Amen. So, ibig sabihin, dapat aware ka na ikaw ay walang silbing tao. Tama yun. Sino ba sa atin na may silbi? Ano man gawin natin, mararamdaman mo, hindi mo na fully nako-comply kung ano yung mga dapat gawin. Ako, ganun din eh. Minsan, ang dami kong gustong gawin, minsan may ginagawa ako. Pero feeling ko, hindi ko siya nagagawa ng talagang dapat. So, huwag tayong magtiwala sa sarili natin. Huwag tayong bumilib sa sarili natin. Huwag tayong mag-isip na lahat kayang-kaya natin gawin. So, kung ang damdamin mo, bagamat binibigay mo ang iyong kakayahan, unprofitable ka pa rin, okay lang yan. Ang masama, pag ikaw ay nagsiserve, palaging feeling mo, perfect ako, ayos ito, ang ganda ng resulta. Tama lang to, buti na lang nandito ako. Ingat ka. Amen. Amen. We may have tended sheep or plowed the field, but when we come in from the field, we should still acknowledge that we are unprofitable slaves. We should always stand in the position of a slave. God never entrusts His authority to the self-confident and self-assured. We have to reject pride and learn humility and meekness. Amen. Kaya nga sa church life, huwag tayo maghambing ng ating mga sarili. Minsan na ayoko yung ganun Yung hinahambing. Kami dito, tingnan mo, kayo dyan, o kayo dyan, ang galing nyo. Kami dito, huwag na tayo magganyan. Sapagkat may lalabas na magaling pag ganyan. Mag-pray tayo, magtulungan tayo, magsalamuha tayo, at matuto sa isa't isa. Kaya dito sinasabi nga we may have tended sheep. Nagpastol na ako, ang dami kong bahay na pinuntahan, nag-alaga ako, nagbisita ako, nag-shepherd na ako, ginawa ko na lahat ng kaya ko, pagod na ako. Nag-araro na ako, ang bukirin, handa na, tataniman na lang. Nagawa ko na lahat to. Pero pag uwi mo, anong damdamin mo? Unprofitable. Panginoon, patawarin mo ako.
Ay, yan lang ang kaya ko, Lord. Patawarin mo ako. Sasabihin sa'yo ng Panginoon, good. Bibigyan kita ng grace. Dahil humble ka. Humble ka. Minsan may mga taong sasabihin, okay kayo, masipag kayo. Pero sa loob ko, minsan hiyang-hiya nga ako eh. Dahil ito lang yung kaya namin gawin. Di ba? Nawa, huwag tayo magtiwala sa sarili natin. Wala tayong hangin. Wala tayong anumang mga ipagmamalaki. Kundi ang lahat ay nasa awa at biyaya ng Panginoon. Kaya itong tinatalakay sa atin ay para sa mga taong nasa autoridad. Walang mataas. Kailangan takwil ang ating sarili, kilalanin ang autoridad ng Diyos, at lagi makipagsalamuha sa Panginoon. So yun yung tatlong bagay na pinakita sa atin. Amen. Salamat Panginoon. Kung kami man ay nasa autoridad, hindi ito galing sa amin. Ito ay isang bagay na pinagkatiwala mo. Panginoon, gawin mo ang aming mga kapatid na nasa autoridad na maayos, marunong magpakumbaba at huwag ituring ang kanilang mga sarili na mataas at magagaling. Salamat sa iyong pagpapaalala. Amen.